bakit palaging infection ng infection? Ang pala, may stone na pala sila doon. Kaya kahit ng antibiotic tayo, yung bakterya, hindi na mamamatay lahat kasi nandun nakatago sa bato. And number 1, kung lalaki ka. Pag lalaki ka, mas madalas ka magkaroon ng calcium stones. Sobrang sakit, biglaan lang yun. Aray, sobrang sakit. Tapos iisya ng dugo. Sa mga viewers po namin, konting reminder lang. Lahat po ng sinashare ni Dr. So dito ay informational lamang, di ba, Doc? Yes. Hindi ito pa yung medical na personalized. Hindi siya equivalent ng nagpakonsulta kayo. So, kung meron ho silang nararamdaman o tingin nila kailangan nila itong gamot na XYZ, kailangan ho magpatingin po kayo sa inyong doktor kasi po sila ang nakakaalam ng inyong medical history at kami nagbibigay ng dagdag kaalaman lamang. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang bagong episode ng Medico.ph. As usual, this is Glenn, your Managing Director, and of course, my partner, Dr. Anthony So, who is our Medical Director. This week, pag-uusapan naman natin ang mga tinatawag na kidney stones or bato sa bato. So, diretsahan na tayo. Let's go. Doc, ano po ba ang mga kidney stones? Okay. Ang kidney stone, yun na yun. The thing speaks for itself. May bato ka sa loob ng kidney ninyo. Yun So, na yun. Itong mga batong to, Doc, hindi naman syempre literal na bato to. Ano po, saan po ba gawa itong mga batong to and ano yung nagkakos sa kanila? Ang hindi nga bato, pero parang bato na rin. Mm. Kasi yung bato na yun, 80% is calcium na dumidikit-dikit. Ang pinaka number 1 is calcium oxalate. Ano po ito? And saan nakukuha, Doc? Number 1, di ba? Iisipin nyo, calcium oxalate, di galing calcium. Hindi na dapat ako mag-inom ng calcium. Magulo eh. Sabi, kapag hindi ka uminom ng calcium, mas magkakaroon ka ng calcium oxalate. Okay. So, sinasabi ng studies ngayon, kumain ka ng vegetables na mataas ang calcium para hindi dumami ang calcium sa loob ng kidneys ninyo. Medyo, tawag dito, hindi siya madaling phenomenon na to. Mm. Okay. So, typically, mga calcium deposits po na naiipon sa mga kidneys natin. And pag lumaki, dun ho nagiging problema. Yun po ba? Yes, sir. So, ganito. Di ba, ang bato, ang ginagawa ng bato, parang funnel. So, lumalabas mga ihi natin. May konting mga calcium deposits, calcium. Ngayon, yung calcium, dapat lumalabas dapat yan. Ang problema, minsan-minsan, konti lang ininom natin tubig, then naiipon siya. Tapos, nagdidikit-dikit, nagkakaroon ng stone. At yun yung makaka-damage po sa Yes. kidney natin. So, bali, may lilit kasi yan, funnel yan, lilit yan ng tube. May nag-i-stack up yung stone. Tako, parang manipis na yung skin niya, sobrang sakit nun. Dumadaan sa isang tubo. Tapos lalabas sa ating ari, lalo na sa lalaki. Sobrang sakit nun. Okay. So, malamang kung may kidney stone ka, malalaman mo rin. Malalaman mo kaagad. Emergency room kaagad. Okay. Sige, Doc. Speaking of that, maliban po dun sa calcium, meron pa bang ibang possible na mag-cause ng kidney stones? Yes. For ibang types? Yes. So, most common is calcium oxalate, then calcium phosphate, then uric acid. Then struvite dahil sa infection. Then yung cysteine, hindi naman common yan sa mga hereditary problems. So, sa makatwid, hindi lang yung kinakain natin yung maaring factor, Doc. Meron din minsan infection, pathogens, Yes. and then Yes. genetic. Yun. Inalas ka. Yon. Okay. So, napakarami pala nitong mga possible na uri ng mga kidney stones. Let's talk about causes naman, Doc. Ano po ba yung usual na causes at risk factors para pwede nating iwasan hanggat sa maaari? Number 1, siyempre, di ba, pag uminom ka ng maraming tubig, mas mabilis ang flow, hindi stagnant. Pag hindi stagnant, yung mga calcium deposit, lalabas ka agad yun. Malit pa lang. Ngayon, hindi ka uminom ng tubig. Ang bagad ng flow. Di tumitigas. Then, alam mo na, sumasakit na ng likod mo. That's number 1. Decrease water intake. Yun yung number 1 na cause. Number So, 1. talagang totoo po yung sa hydration na dapat seryosohin natin. Minsan mahirap po di ba? Yes, Pag sir. nasa trabaho tayo or busy tayo, nakakalimot, pero dapat siguro laging nasa tabi natin yung water bottle natin. Yes, yon. Then number 2, calcium. Oxalate naman. Yung oxalate sa mga kinakain natin. Biro mo yung spinach, marami palang oxalate. Nakakatakot. So, spinach, tapos chocolate, soy. Well, ang gatas po ba, Doc? Okay lang? May calcium ito, di ba? May calcium siya,
pero okay lang siya. Okay. Yun. Then, uric acid. Uric acid. Lagi pong tinetest sa atin yan, ano po, Doc? Usually sa annual physical exams, Yes. Yung uric acid, ang daming uric acid sa atin, di ba? Dahil sa protein intake ng animal protein. Mm. So, tumataas ang uric acid sa katawan, nagde-deposit sa dito, ang laki-laki dito, laki-laki. Kaso lang, magde-deposit rin siya sa ating funnel. Kaya nga, sasakit din. Okay. So, I guess kung super heavy sa meat at protein yung diet, may Yun. konting risk din tayo. Any other risk factors that we Yun, should yung, watch out for? yung sinasabi mong protein intake. Mm. Tapos, sugar. Patay. Diabetes. Yes, bakit? Kasi daw, yung sugar pala pag lumalabas, hinihila na yung calcium para dumami yung calcium doon sa ating kidney, kaya nagkakaroon ng kidney stone. Oh my gosh. So, yeah. Well, balik na naman tayo. Lagi po nating nasasabi Sugar. to, di ba, Doc? Sa lifestyle, sa eating habits natin, malaki ang kinalaman. Anything else po? Now, kapag di ba mabagal na, pag iihi natin dahil ng konti yung tubig natin, nagkakaroon ng infection. Yun. So, pag naging infection, pag maraming infection, nagkakaroon ng stone, yung struvite stone. Doon sila nakatago. Lalo na sa mga babae, kasi maikli kasi yung dana ng ihi nila eh. Malapit sa dumi, di ba? So, mali ang pagpunas nila, nagkakaroon ng infection. Ngayon, bakit palaging infection ng infection? Ang pala, may stone na pala sila doon. Kaya kahit ng antibiotic tayo, yung bakterya, hindi na mamatay lahat kasi nandoon nakatago sa bato. So, Doc, correct me if I'm wrong, as a layman lang naman, tsaka observation ko, parang mas madalas ko yung incidence ng UTI sa babae kaysa sa lalaki. Yun mo ba? Yes. Kaya nga, pag madalas na, kailangan ipacheck na natin, palaboratory na natin, baka may bato sa bato. Doon nagtatago ang ating mga bakterya. Okay. Doc, I think you've alluded to this sa past episodes natin. Pero sa mga supplements po ba, pag nasobrahan, meron din nakakaapekto? Yes, sir. Okay. Yung vitamin C kasi. Yung vitamin C, nag-i-increase ng oxalate sa ating kidney. Okay. So, pag sobra lang naman, Yes, sir. kasi generally, nire-recommend naman po ng mga doktor na mag-take din ng vitamin C. Yes, sir. So, may mga ibang study, hindi naman tumataas. May mga iba, tumataas. So, ang recommendation, wag sobra. Huwag sobra. Sundin lang yung recommendation ng doktor ninyo. Okay. Anything else na factors, Doc? So, high blood, tapos obesity. Then, minsan-minsan, pag may sakit talagang parathyroid hormone, kasi yung parathyroid hormone increases calcium sa blood eh. So, i-check rin yung ng doktor natin. Then, may mga ibang genetic factors. And number one, kung lalaki ka. Pag lalaki ka, mas madalas ka magkaroon ng calcium stones. Yun lang. So, ingat-ingat po tayo dyan. Okay, on that note, Doc, paano natin malalaman kung kailangan na tayong magpatingin regarding this condition? May mga symptoms ba na pwede nating daanin sa self-examination? Yun ang problema kasi. Hindi alam ng tao na may maliit na bato sa bato. Kasi alam po din yun ang incident ng calcium stone is 1 out of 10. 1 out of 10. 1 out of 10. Ganun kataas. Ganun kataas. Pero just ang common niya is 4 mm. Ang size niya 4 to 6 mm common. Hindi na maliit yan, Doc. Pero napapass out yun. Napapass out. Minsan pag maliit na mga stones, 1 mm ganun, napapass out, hindi natin naramdaman, hindi good. Okay. Pero ngayon, kapag isang araw nakalimutan niyang uminom ng tubig o mga isang linggo, nagka-formation, dumikit-tikit yun, ay nako, kidney stone. Sobrang sakit, biglaan lang yun. Aray, sobrang sakit. Tapos iihi siya ng dugo. Pwedeng ganun kabilis pala, Doc, na days lang or week na kulang ka sa inom. Yes, sir. Naku po. Siseryosohin ko na yung pag-inom ng tubig. Okay, so pag siguro naramdaman natin yung mga yan, patingin na tayo. And sabi nyo nga, pag meron ka, malalaman mo talaga dahil masakit siya. Sobra. Ang sabi nga pala, ang kwento, kasi may babaeng buntis at mayroong kidney stone. Yung nanganak na siya, sabi niya, hindi, tanggalin mo muna yung kidney stone ko kasi sobrang sakit ng kidney stone, wala siya pakialam sa pagbubuntis niya. Grabe, no? Okay. Pero sabi nga nila, yung birth pain, isa sa pinakasakit. Pero mas malala yung sa kidney. Stone, yes, sir. My gosh. Okay. So, Doc, pag nakaramdam ho tayo ng mga ganito, anong klaseng doktor po ba ang dapat nating konsultahin? Okay. Number one, makuloy. Yun po. Kidney doctor. Dalawang klaseng kidney doctor. Urologist ang number one. So, lalaki lang po ba to? Or pati sa babae? Pati sa babae, Okay. urologist ang gano'n. Pero minsan-minsan, pag magpapacheck up sa nephrologist, okay lang. Pero yun na, usually kasi mas sanay ang urologist sa mga bato sa bato. Okay. So, urologist, possible nephrologist, or
Puwede po bang yung unang dalaw ko na sinususpeko ko pa lang sa family doctor muna tayo? Yes na yes. They are trained to do so. So, dalawa silang mga laboratory, tsaka yung mga gamot pwede rin. Okay. On that note, Doc, sa laboratory at saka sa mga testing and gamot, ano po ba yung mga ginagamit para ma-diagnose o makumpirma na meron tayong kidney stones? Okay. Number 1, urinalysis. Kasi 'pag dumadaan yung bato sa ating mga ang tawag dun ureter, Hmm. kagaskas yan, eh. So, duduguin, eh. So, may red blood cells sa ating ihi. Then, ultrasound. Then, ang number 1 talaga, kaso mahal, CT scan talagang makikita talaga natin. Okay, then X-ray. Minsan-minsan kasi hindi nakikita sa X-ray, eh, pero CT scan makikita. Okay. So, MRI hindi naman ho. Mas mahal ho yata ang MRI, 'di ba? Mahal ang MRI, matagal, pero CT scan will do. CT scan will do. So yun, painless naman ho itong mga procedure na 'to lahat, 'di ba, Yes, Doc? painless. Ang pain mo lang yung kidney stone, pero yung mga test hindi naman masakit. Okay. So, Doc, once na nakumpirma na po na may kidney stones tayo, ano yung possible treatments? Opera na ba agad 'to o meron muna mga puwedeng daanan na hindi? Okay. 'Di ba sabi natin sobrang bilis, sasakit kaagad. Oho. Pero swerte tayo, sobrang bilis din nawawala. Hmm. Kaya nga, usually pagka maliit lang, less than 4 mm, ang ginagawa nila mga pag-iinom ng tubig, ta's yung mga sambong-sambong. Talaga? Oo, mga So, gano'n. totoo po yun, yung sa sambong, okay. Then nagbibigay tayo ng gamot na tamsulosin. Ang tamsulosin, sa prostate kasi pinapaluwag niya. Then yung, ihian yung mga muscles niya, nagpapa-relax. Kaya nga sana hopefully mawala yung matanggal yung, bato sa bato. Okay. Okay. Doc, yung isa sa mga common na paniniwala ng Pilipino, yung buko, nakakatulong po ba talaga? Yes sir, buko na, okey na, tapos antibacterial pa siya. Okay, very good. Masarap pa naman ang buko juice. So, yun. 'Pag hindi ho kinaya nun, ano po ang next step natin? Next step, so ang gagawin nila, papa-explain nila 'pag nakita talaga, ang gagawin nila, yung, shockwave lithotripsy. So 'pag, aayusin nila para yung, shockwave sound didiretso niya sa bato para madurog para lumabas. So, walang kailangang operasyon, Doc? Wala. External lang, sound lang ho. May pain po ba yan? Masakit din. Masakit din. Akala ko naman dahil hindi bubuksan walang pain, meron pala. Aha. Okay. Pero after that, mas okey na. Ang isa sa mga, assistants natin dito sa office, female, nagkaroon siya tapos shinockwave din, Doc. Mukhang effective, okay na siya for the past 2 years, eh. So, okay. Pero pasabi naman kasi bumabalik yun. Bumabalik Bumabalik yun. yan, yes sir. Nag-lifestyle change siya, eh. So, siguro takot siya, Doc. Good, good. Okay. After shockwave, Doc, meron pa ba? Yes. Okay. Ngayon ito rin nakakatakot. So, kung gusto mo yung mga malilit lang, yung mga laparoscopic, maliit lang, maliit na butas, bubutasin yung kidney, tatanggalin yung bato. Okay. And or mas masakit, dadaan sa ari ng lalaki Catheter po ba yan? na Dadaan? bakal na Oh my gosh! dadaan niya, then che-check yung kidney or sa ureter para tanggalin yung bato sa bato. And kung talagang medyo malaki talaga, surgical. Sir, Doc, totoo po ba na yung laparoscopic mas mahal po yung gano'ng opera kaysa sa regular na surgery? Hindi naman? Depende sa doktor talaga, eh. May mga iba mas mahal, pero kung may ibang doktor na mura naman kahit na laparoscopy tsaka yung open surgery, mura naman, depende talaga. Kaya nga Okay. mag-canvas na lang kayo. Oo, mag-canvas na lang tayo. Mukhang ano, well, kahit naman anong professional, nag-iiba-iba ho ang mga abogado man yan, engineer man yan. Yes, yes. Alright. So, Doc, given that, na marami naman palang treatment options, hindi naman matik, opera na yan. Pwede mong daanin sa gamot, pwede mong daanin sa buko, pwede mong daanin sa shockwave muna bago ka umabot sa surgery. Ano po ba yung prognosis natin in general para sa kidney stones? Ang prognosis natin, good, very good kasi nawawala kaagad and kaso lang kapag medyo malaki-laki na, yun mas fair ang prognosis nun. Fair kasi dahil ooperahan, siyempre masisira yung part ng kidney kaya nga ayaw natin. Tapos marami naman nating puwedeng gawin, may mga supplement tayo. Okay. So, na-mention niyo ho, Doc, na generally magiging okay ka naman dito, hindi mo pa naman katapusan kung Yes sir. magkaka-kidney stone ka kahit Yes, sir. maoperahan ka pa. And na-mention niyo ho kanina pwede pong bumalik 'tong mga 'to. Ano po usually ang mga dapat nating gawin para maiwasan na maulit 'to? Kasi I'm sure very unpleasant yung experience. So, number 1, lifestyle nga tayo, palaging lifestyle. Water intake, dapat 8 glass or around 2 to 3 liters a day.
That's number 1. Number 2, bawasan ang pagkakain ng meat para hindi tumaas ang uric acid ninyo, para hindi magtaas ang uric acid stool sa ating Yeah. uric. Tapos yung vitamin C, wag sobra-sobra. Then vitamin D daw, kasi ang vitamin D, may nagsasabi na pag uminom ng vitamin D, tataas yung calcium mo sa katawan. Pero sa research zone, okay lang rin naman. Hindi naman Right. Then, meron kasing gamot ngayon dahil ang calcium oxalate, acidic kasi siya. So, binibigyan natin ng potassium citrate. So, para yung nagiging alkaline ng medium. Para magnesium din, pag ininom ng magnesium, nagiging alkaline ng medium, mas mabilis matanggal yung stone. Naalala ko, Dok, nung pandemic dun medyo nag-OA sa pag-inom ng vitamin C at D yung mga tao, no? So, at least over na yung panahon na yon, siguro naman hindi na tayo OA sa pagsusupplements ngayon. Alright, so super dami nating natutunan mula kay Doc So dito sa subject ng mga kidney stones. Hopefully, kung sinususpect nyo na may ganito kayo or kamag-anak nyo, part ng family nyo, patingin nyo na. Sabi nga ni Doc, wag na nating hintayin yung alam na alam mo na kasi napakasakit na, tumiihi ka na ng dugo. Alright, so yun po, ingat kayo, and sabi nga ni Doc, lifestyle, yun yung pinakamahalaga. Kontrolin natin yung mga eating habits natin, wag masyado sa meats, di ba po, Doc? Yes, sir. Sa matatamis, dahil yung sugar very strongly linked, and syempre, yung in general, kailangan yung mga exercise at yan, Yo. promote ng better health. Yes, sir. Alright, so this has been Glenn, your Managing Director for Medico.ph, together with my partner, Dr. Anthony So, saying take care of your kidneys, inom-inom ng tubig, and see you sa next episode. Bye-bye!